Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig gamit ang radyo. Yan po ay mula Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre yung ating mga online platforms na maaari po ninyong masubaybayan gamit po ang social media, ang YouTube at maging yung ating mga bagong app na pwede ninyong magamit para masubaybayan ang iba't ibang programa po ng FEBC. Sa ating pag-aaral ay pag-usapan natin ang pagbangon. Kumusta po kayo pagka merong problema? How do you bounce back? At ano ho ba ang inyong ginagawa para kayo ay makapanumbalik? Dahil tayo po ay tao, tayo po ay nagkakamali. Yan po ay lagi nating naririnig. Pero nais nating linawin na hindi ibig sabihin yan na yung pagkakamali, yun na yung katayuang dapat nating maranasan o pagdaanan. Mahalagang maunawaan po natin na bagamat tayo po ay nagkakamali, hindi naman ibig sabihin nito na dahilan ito para magkamali nga at manatili sa estado ng pagkakamali. Kailangan bumabangon. At bilang isang nagtitiwala sa Panginoon, mahalagang tanungin ang ating mga sarili, ano ba yung mga dapat nating gawin so that we can develop resilience? Merong isang nagpaliwanag na yung resilience daw is advancing despite adversity. Yan daw po ang modern definition of resilience. Advancing despite adversity. So nangangahulugan po ito na hindi lang tuwing maganda ang sitwasyon, hindi lamang tuwing magaang ang pakiramdam o kung gusto natin o kaya kung favorable sa atin, kundi ito po'y isang kasanayan na dapat po nating i-develop sa ating sarili. Now, yung konsepto ng advancing is very important kasi ang ibig sabihin po nito, umuusad, meron pong nararating, di ho ba? At hindi natin masabi kung meron tayong nararating kung wala ho tayong idea kung saan tayo tutungo. Kaya nga sa buhay na ito, pag wala tayong malinaw na destination, hindi rin natin malaman kung ano yung tamang direction. Because in the absence of a destination, magkakaroon po ng confusion kung ano ang tamang direction. At syempre, kung hindi maliwanag ang tamang direksyon, obviously, apektado rin ang ating mga decisions. Di ho ba? Kaya paminsan ang tao, sa halip na habang tumatagal ay gumiginhawa, dumadali ang mga bagay. Paminsan baliktad Habang tumatagal, parang lalong dumadami yung komplikasyon. Di ho ba? Kasi nga, pag walang malinaw na destinasyon, patol tayo ng patol sa kung ano-anong akala natin ay opportunities, pero ang reality yan pala ay mga distraction. Ibig sabihin yan po ay hindi makakatulong in the long run. Maaaring sa ngayon, gusto mo yan, pero ang idudulot naman ay komplikasyon. O maaaring sa kasalukuyan, parang tama yung iyong kapasyahan, pero eventually ay lilikha po ito ng mga problema. Kaya napaka-importante para sa atin na malaman, pag sinabi nating advancing, ano ba yung destinasyon? Saan ba talaga tayo tutungo? Dahil pag hindi ho maliwanag ito, talagang ganon, magkakaroon tayo ng mga problema. Kaya napakahalaga po na ating makita, ating maunawaan kung ano po ang direksyon na nais ng Panginoon sa atin, ano yung destination, so that we can align our decisions. Kayo po, kung tatanungin, are you advancing? O di ba? Minsan mapapaisip ka, ano nga ba? Baka naman tumatanda pero hindi lumalago.
baka lumilipas ang panahon pero hindi po tayo nababago at hindi tayo nahuhubog. Baka ho tayo ay nag-aakala na yung pagkakaroon ng kaabalahan ay otomatikong nangangahulugan na tayo po ay produktibo. Yung pong pagkakaroon ng activity does not necessarily mean that you are productive. Magkaiba ho yan. Kaya napakalaking hamon para sa atin ang maintindihan, maunawaan, paano ho ba tayo mag-a-advance? So kailangan maliwanag ano yung direksyon, ano yung destinasyon para masabi talaga natin na merong mga steps tayong ginagawa patungo doon. Sinabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24 all the way to verse 27. Sabi niya ron, there is purpose in every step. No, pinag-uusapan yung discipline, running the race, and of course yung purpose in every step to make sure na talagang patungo tayo sa tamang direksyon. Ibig sabihin, bawat aksyon, bawat desisyon, bawat interaksyon at maging yung ating mga reaksyon ay mga hakbang papalapit sa tunay na layunin. Di po ba? Kaya napakahalaga talaga na merong advancement eh. Now, of course, nandyan po ang adversity. So kung tayo po ay merong maliwanag na direksyon, kahit po may mga pagsubok, alam natin kung paanong harapin. Hindi po yung tipong kada pagsubok merong delay sa ating buhay. Anong ibig sabihin ng delay? Yung bang naaantala yung paglago natin sa kadahilanan po na hihintayin muna nating lumipas yung adversity bago tayo umusad. Pero kung maliwanag sa iyo yung dapat mangyari, maoobserbahan mo na yung panahon ng adversity does not necessarily mean na ikaw ay hihinto doon sa iyong layunin, kundi magkakaroon ka ng maybe adjustments or maybe a change of perspective para makita natin ano yung kailangan nating gawin so that we can move forward, learn, and even grow in the midst of adversity. So, tingnan po natin ngayon, ano ba yung mga kailangan? Unang-una po sa napag-aralan natin, tas dadagdagan po natin. Una, you have to change your perspective. Si Apostle Paul, doon po sa Philippians, by the way, pag binasa niyo ang Philippians, lalong-lalo na yung chapter 1, it talks about Paul's imprisonment. Ang sabi nga niya roon, nagagalak po siya sa kabila ng kanyang pagkakakulong. Actually, ang mas malapit doon sa kaisipan, nagagalak siya dahil sa kanyang pagkakakulong ay nagpatuloy na maipangaral ang ebanghelyo. So mapapansin nyo, hindi niya sinukat yung kanyang karanasan base sa kanyang inconvenience. Kadalasan kasi sinusukat natin yung kung magagalak ba tayo o hindi, matutuwa ba o hindi, magpapasalamat ba o hindi. Depende sa kung tayo ba ay komportable. Hindi yon ang kanyang ginamit. Ang kanyang ginamit na sukatan ay tayo ba ay merong pagtalima sa kalooban ng Diyos at umuusad ba ang gawain ng Panginoon. Kaya sabi niya, yung aking pagkakakulong ay nakatulong pa nga sa paanong paraan. Ilang bagay po ang binanggit niya sa Philippians chapter 1. Una, sabi niya, yung mga taong dati-rati ay hindi ko naaabot, ngayon ay naabot ko. Ay, sino po yan? Yan po yung palace guards, yung mga nagbabantay sa kanya. Ang typical na approach ni Apostle Paul ay pumunta po sa marketplace at mag-minister sa mga tao roon. Ang kadalasang hindi po niya nape-penetrate ay yung pong mga nasa palasyo. Pero dahil po siya ay nakulong, ang sabi niya, lahat ng mga gwardiya rito alam kung bakit ako nakulong at yun ay dahil kay Kristo. So isa. Pangalawa, ang sabi niya, yung mga dating hinihimok ko na mangaral, na ayaw mangaral, ay nahamong mangaral dahil ako'y nabilanggo. Dalawang uri po yan, pag binasa niyo sa Philippians 1. Yung isa, yung mga nangangaral dahil gustong ipagpatuloy ang ministeryo ni Apostol Pablo, at yan po'y kanyang kinakagalak. Yung isa naman, yung mga nangangaral, para lalong magdulot ng pasakit kay Apostol Pablo dahil nga nasa loob siya ng bilangguan. Pero sabi ni Paul, hindi na bale.
maliman ang kanilang motibo at yan ay para ako'y lalong mapahamak sa bilangguan, tama naman ang kanilang mensahe. Kaya ang sabi niya, nagagalak pa rin ako. So nakita niyo yung yung perspektibo, no? And then pangatlong bagay po na ating mapapansin doon, kaya meron siyang kagalakan dahil nakita niya na yung kanyang pagkakakulong ay hindi po balakid. Na kaya siyang ilagay sa likod ng rehas, pero ang kapangyarihan ng Panginoon ay hindi ho natin pwedeng limitahan. Kaya nga nagkaroon ng advancement Kakaiba, no? Kaya kung mapapansin mo, talagang napakahalaga po to develop resilience is to change your perspective to see things from God's perspective and to see God in our situation. Pangalawa po, we have to challenge our patterns. Siguro kung merong isang bagay na talagang masasabi nating madalas nating napapag-iwanan sa buhay natin, ito yung mga habits natin Maganda yung sinabi ng isang author about habits, no? Sabi niya, yung habits, yan po ay either magpapadali o magpapahirap sa isang sitwasyon. Kasi pag nasanay ka ng tamang habits, yung mga struggle ng iba, sa'yo madaling-madali na. It comes almost naturally and easily. At ang dahilan po doon, kasi nga, nasanay ka na. Pero yung kabaliktaran niyan, totoo din. Pag hindi ka masanay-sanay, kahit ang dami mong plano, hindi mangyari-yari, di ba? O, tingnan nyo ito, bigyan ko kayo halimbawa. May mga tao talagang magsasabi, mula ngayon, magbabasa na ako ng Bible. Hindi ka nasanay na gumising ng maaga, magbigay ng oras. O ano nangyari ngayon? Nandun yung desire, pero ba't hindi maging consistent? Bakit di mo magawa? Ang dahilan po doon ay dahil nga hindi ka nasanay na magbigay ng tamang oras para po doon. So, you have to change your perspective. You also have to challenge your patterns. Ano po yung mga dapat nating i-develop? If you remember, sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, run from anything that stimulates youthful lusts. Instead, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace, and enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Okay? And then, pangatlong bagay po, you have to choose your influences. Isa pa ito Alam nyo, sa resilience ng isang tao, masasabi ho nating sobrang laking factor po yung impluensya sa ating buhay. Na pagka humaling impluensya, mapapansin mo, sabi nga yung simple nagiging mahirap, yung madali, no, nagiging komplikado. Bakit po? Kasi maling impluensya Imagine mo kung maling tao nasa buhay mo, gagawin mo yung tama, hindi mo magawa dahil ang dami mong pinakikibagayan. Minsan ito yung struggle ng tao, no? Sabi ni John Maxwell, may mga times daw na ang problema natin ay hindi kung ano yung idadagdag sa ating buhay. Madalas ang problema natin, ano yung aalisin. Bigyan natin ng example. Hindi ho ba't may mga pagkakataon na pag meron tayong narinig na kailangan gawin, immediately gusto nating mag-devote ng time doon, gawin natin to, motivated tayo to add new things in our lives. Totoo naman, nakakatulong yan sa paglago. Hindi natin maiaalis. Pero mahalaga ring tandaan, mga kapatid, na paminsan ang kailangan po ay hindi yung magdagdag ng bagong gagawin. Ang kailangan po ay magtanggal ng mga bagay na marahil umaagaw sa oras na mga importanteng dapat pagtuunan ng pansin. Kaya eventually, nagiging mahirap po ang pagsunod kasi dagdag tayo ng dagdag pero wala tayong inaalis na dapat talikuran. So, paminsan, nag-struggle tayong gawin yung tama kasi maling impluensya yung nasa buhay natin. Kaya we have to choose our influences. Sabi po sa 1 Corinthians 15:33, bad company ruins good morals. Okay? And then isa pa, ito napaka-importante, confront your excuses. Di ba? Alam nyo, napag-aralan natin to ilang beses yung mga excuses. At ang nakakalungkot po kasi sa mga excuses, pag hindi talaga natin kinukumpronta ito at inaayos, alam nyo, habang tumatagal, lalong kinokontrol nito yung buhay natin
Siguro naranasan nyo na rin po, no? Yung bang tipong yung dahilan na palagi mong idinadahilan, o siguro hindi nga dahilan, yung mga dahilan na lagi nating idinadahilan. Pag hindi talaga natin inayos yan at nilabanan yan, alam nyo habang tumatagal, dadami ng dadami, no? At yan po ang kumokontrol ng ating desisyon. Naibahagi ko na ilang beses, no, yung aking natutunan mula sa isang nabasa ko pong article. Sabi niya, ilista mo yung iyong mga top excuses, yung lagi mong dinadahilan kung bakit hindi mo nagagawa ang isang bagay. So ilista mo, minsan nahihiya, natatakot, o kaya hindi tayo handa, yung mga ganyan. So lista mo. And then, sa tabi ng listahan ng mga dahilan mo, yung common excuses, ilista mo naman simula kailan pa na naging dahilan mo yan. Yung talagang alalahanin mo, kailan pa? Bata pa ba ako? Dahilan ko na ito? Kailan pa? And you will be surprised na marami sa ating mga desisyon ay hinuhubog ng mga excuses natin. In fact, maraming pagkakataon po, hindi pa natin inaalam ang kalooban ng Diyos. Nagdedesisyon na tayo. Nauna yung desisyon kaysa alamin kung kalooban ba ng Diyos. Kasi bakit? Pag kinabahan, pag natakot, ang sasabihin agad, hindi ako, hindi ko kaya, iba na lang. O, inalam mo muna ba kung kalooban ng Diyos? O baka naman humindi ka kagad, even without finding out kung kalooban ba o hindi ng Panginoon. Di ba? Yun ang nagiging struggle natin, yun ang nagiging problema natin. Kaya kung hindi po natin i-confront yung excuses, ito na nga, ilang taong ka nang kinokontrol ng excuses mo at ilang taong ka pang kokontrolin ng mga excuses mo. Di ba? Pag hindi mo hinarap, talagang may kapangyarihan yan sa buhay mo at tatagal, lilipas lang ang panahon, yun at yun pa rin, yun at yun pa rin. Kaya nga, palaging hamon, bago ka humindi, bago ka tumanggi, bago ka sumagot, alamin mo muna, Lord, kalooban mo ba? Kasi kung hindi kalooban ng Panginoon, ang mangyayari po niyan, palagi na lang na yan po ang automatic response natin. Sabi nga, parang default mode natin. Wag ako, iba na lang. Kaya maganda ho yung naging attitude nung yung sa 12 espiya, di ba? Yung dalawa doon, si Joshua and Caleb. Sa halip na hayaan nila na yung intimidation ang magwagi, ang sabi nila, i-confirm to, kalooban ng Panginoon. Bagamat higante yung mga nakatira doon sa lupain na ating papasukin, maliwanag naman kalooban ng Diyos Kaya ang dapat nating gawin ay lusubin. Yan ang kanilang naisip. Kaya napaka-importante rin para sa atin na maunawaan to kasi nga ang nakakalungkot mga kapatid, yung bang minsan hindi natin napapansin, automatic na tayong sumasagot. Hindi ko alam kung naintindihan nyo itong aking sinasabing ito, pero sa maraming beses po, naobserbahan ko ito sa maraming tao. Minsan nga hindi pa sumasagot, alam mo na isasagot Bakit? Kasi yun lagi Kaya nga ang hamon doon, find out first. Lord, kalooban mo ba? Kung kalooban ng Panginoon, then why will you say no? Why will you allow your excuses to make the decisions for you? Bakit hahayaan mo na yung excuses mo ang gumawa ng kapasyahan para sa iyo? Bakit iyon ang gagamitin mong dahilan para wag gawin ang isang bagay? Di ba? Nade-deprive mo ang sarili mo pagka yan at yan ang palagi. Kaya if you really want to take your life seriously and if you take obedience to God seriously, talagang upuan mo ito. Lista mo, panalangin mo. Sabi mo, Lord, ano ba yung mga nagiging dahilan ko? Bakit hindi ako nakakasunod? List it down. Seriously, list it down. Pagkalista, lagay mo. Kailan pa? Kailan pa? Taglay-taglay itong mga excuses na ito. At ano yung mga bagay na hindi ko narating because of these excuses? Ano yung mga bagay na hindi ko nasunod dahil sa mga dahilan na ito? Magugulat ka, napakarami. Magugulat ka kung paano yan ang kumokontrol. Minsan po naunawaan natin pag ang tao magsasabi, wag ako, nahihiya ako. Well, kung mangyari yan once, twice, or maybe a few times, then maybe understandable. Pero kung hindi mo na na-overcome yan, abay mahiya ka naman sa Panginoon. Sa ibang bagay, hindi ka nahihiya. Sa ibang tao, hindi ka nahihiya. Pag sa Panginoon,
At para sa Panginoon, yung hiya parang valid reason na kaagad. Di ba? So kailangan po nating tingnan, kalooban mo ba ito? At isang paraan po ilang paraan para talagang maharap natin tong mga excuses na ito, we need, number one, people who will validate. Mga taong tutulong sa atin na maunawaan kung ang isang pangyayari ba sa ating buhay, yan nga ba ay kalooban ng Panginoon? Yung isang kapasyahan ba, kalooban ba talaga ng Panginoon? Kailangan may mga taong tutulong sa atin na i-process yan. Kasi pag hindi ho natin naintindihan yan, at tayo'y tanggi ng tanggi, talagang tatanda lang ho kayo bilang mananampalataya, pero hindi kayo lalago. Hindi kayo lalago. Kasi tinatanggihan nyo yung magpapalago Kaya kailangan malaman. So, let us surround ourselves with people who will help us discern kung kalooban niya ba o hindi ang isang bagay. Pangalawa, surround yourselves with people who will make it easy for you to follow the Lord. Isa pa kasi ito Alam nyo, pag tayo po ay merong mga dahilan, minsan konting bagay lang, makakita lang tayo ng konting bagay na magiging dahilan, ang dali na lang sabihin na wag na lang. Di ho ba? Ganyan naman pagka talagang, sabi nga pagka ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, maraming paraan. Totoo naman yun May mga pagkakataon po na ang dali-dali nating tumanggi sa isang bagay, ang dali nating magsabi na wag na lang kasi talagang konting bagay lang, tatanggi na kagad tayo. Pero pag alam mong kalooban ng Panginoon, then you obey. So, surround yourself with the right people and make yourself accountable to the Lord. Panginoon, kalooban mo ba? Kasi pagka talagang inuna mo yung pakiramdam mo, hindi ka nagagraduate dyan Pero pagka nagpailalim ka sa kalooban ng Diyos, madali kang makakasunod. Okay? And then lastly, cut loose your baggages. Ano yung mga baggages? Bagahe. Yung mga nagpapabigat, paminsan kasi ito yung problema Meron tayong mga dala-dala na pabigat sa buhay natin na imbis na makasunod tayo sa Panginoon, yung bang nahahadlangan tayo. At nakakalungkot nga dahil minsan yung simple nagiging komplikado sa dami ng mga bagahe. Kaya pag wala itong mga bagahe na ito, we can easily make decisions. Ang sabi sa Hebrews 12:1, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Alisin natin yung kasalanan at mga balakid. Di po ba? So nawa po naging pagpapala ang ating pag-aaral na ito. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.